Ayon sa Albay, ang lumagasang lahar mula sa Bulkang Mayon. Ilang residente naman sa Nabua, Camarines Sur ang lumikas matapos bahain ang kanilang mga bahay. Narito ang report ni Marisol Abduraman. Umabot na hanggang loob ng mga bahay ang baha sa Nabua, Camarines Sur. Ilan sa mga lumikas. Inabutan ng GMA News sa waiting shed sa gilid ng kalsada, tangan ng kanilang mga gamit at alagang hayop. Wala man maanuan, walang malipatan. May mga posting nakahambalang sa kalsada. Ang ilang palayan at taniman, nagmistulang ilog. Biglang nagkaroon ng flash flood coming from Albay and other municipalities. Doon kami nabigla. Hindi namin ine-expect kasi wala namang hangin eh. Sa Albay, hindi lang simpleng baha ang problema. Pati rumaragas ang lahar mula sa Bulkang Mayon. Kabilang sa mga apektado ang bayan ng Ginubatan, kung saan natabunan ang ilang bahay at nasira pa ang water source sa isang barangay. Number one problem is tubig. Kahapon sobra yung tubig namin, may wala naman kaming potable water. So we are rushing up this problem. May kabit uli namin yung dating pipelines. Makakaroon kagad ng tubig within 24 hours. Sa kasagsagan ng bagyo, nadulas sa hagdan at namatay ang ina ni Albay Governor Joey Salceda matapos bahain ang kanilang bahay. Aksidente lang po. Aksidente lang po. Ano po, nadulas daw po? Nadulas. Manilaw naman kung sino ang sinisisi ni Governor Salceda sa naranasan ng kanyang probinsya, ang Pag-asa. Hindi na nga raw sila binalaan ng maaga, mali pa raw ang pagtaya nito sa galaw ng bagyong Waning. Mali po talaga dahil kahapon pinilit ko pa sila na gawing signal number 1 ng Albay. Noong alas 5, sinasabi nila walang signal. Samantala, sinasabi ko na sa kanila na napaka-stormy na dito. Kasabay ng pagpapabot ng pakikiramay kay Salceda, nilinaw naman ng ahensya na hindi ito nagkulang. Hindi pa man daw kasi naging ganap na bagyo si Waning, ay may abiso na umano silang pinadala sa mga opisyal ng Bicol Region. Kabilang na raw si Salceda. Pag-asa DOST ay nagbigay ng warning on time, accurately, at saka consistent. Yung pag-declare natin ng public storm warning signal ay base doon sa mga nakukuha natin na reading. Hindi pa pwede yun dahil sa may nagsabi na isang local government unit official na dapat magtaas ang signal, magtataas tayo dahil hindi yun yung protocol na sinusunod ng Pag-asa. Nagpaabot na rin ng pakikiramay ang Pangulo kay Salceda, sabay sabing pag-aaralan niya kung may nagkulang nga sa pag-aabiso. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Kaugnay ng pagbabantay sa mga dam, makakasama natin live si Dr. Susan Espinueva, Head ng Hydro-Meteorological Division ng Pag-asa. Dr. Espinueva, good morning po. Yeah, good morning, Igan. Opo, yung Magat Dam, anong oras ho ito magpapakawalan ng tubig at yung epekto ho sa mga bayan ng Isabela, ano gagawin sa mga residente doon? Okay, between 8 a.m. to 9 p.m. ngayong umaga, bubuksan ng Magat Dam ang kanyang gate at saka 200 CMS, cubic meters per second lang yung initial release. So maliit lang ito compared sa carrying capacity ng Cagayan River. Nakipag-ugnayan kami kagabi doon sa regional chief namin sa Tuguegarao. Ang status ng Bunton ngayon, yung sa Tuguegarao, ay above alert, pero hindi ito inaasahang aakyat sa alarm level na 9 meters. Yung spill level ba ng Magat medyo inabot na po, Ma'am Susan? Yes, based doon sa pag-ulan kahapon hanggang alas 8 or hating gabi kagabi, inaasahan natin na aapaw itong Magat Dam kung hindi tayo magbubukas. Okay. Magdudulot ba ng pagbahayan doon sa madadaanan itong tubig na papakawalan? Wala tayong inaasahang pagbaha dito sa dadaanan, Igan, kasi maliit lang yung pakakawalan. Okay. Punta ako sa Ipo Dam. Kamusta po doon, Ma'am Susan? Well, as of 12 kagabi, 12 midnight, nagsara na po yung Ipo Dam. Okay. Bustos? Yung Bustos, may mga tributaries tayong apekto dyan, mababa naman po yung Bustos Dam. Yung level po sa San Roque Dam, kamusta yung pagbabantay? Well, yung sa San Roque Dam, nasa 253 meters siya and may deficit pa po siyang 27 meters. Medyo malayo-layo pa yun, no? Opo. Okay, yung ating Lamesa Dam? Yung Lamesa Dam, nasa 79.55. So, medyo malayo pa siya or
mababa pa siya doon sa overflow level. Ay, hindi pa nag-spill over siya? Hindi pa po. Akala ko na naipunan yan. Kasi pag okay na yan, pwede na bumaba ang kuryente. Di ba? Dahil ano na may supply na Oo. So, ito lang po yung huli ng pagpapakawala natin ng tubig? Yes, Igan. Okay. At least okay na yung mga koordinasyon. Dr. Susan, maraming salamat po. You're welcome, Igan, and maraming salamat din po. Dr. Susan Espinueva po ng Pag-asa. Level ng tubig sa Marikina River patuloy na binabantayan ng lokal na pamahalaan. May live report si Oscar Oida. Oscar! Yes, Rhea, sa buong magdamag ay hindi naman kinailangan magsagawa ng paglikas dito sa Marikina City dahil hanggang sa mga sandaling ito ay nanatiling baba pa rin naman ang taas ng tubig ng Marikina River. Kung kagabi, bandang alas 11 ng gabi na itala ang pinakamataas 13.9 mula sa buong magdamag, ngayon naman ay bumaba na sa 13.7 meters. Medyo malayo na yan, Rhea, sa 15 meters na taas na inihaantay para nga maitaas ang alarma sa first alert level. So sa buong magdamag, gaya ng sinabi natin kanina, Rhea, ay wala namang ginawang paglilikas kahit pa doon sa mga lugar na talagang binabantayan tulad ng Tumana at Malanday. Ganun pa man, Rhea, kanina nang bumisita tayo ay patuloy na nagmo-monitor ang mga tauhan ng Rescue 161. Nandun din yung kanilang mga rescue boats na antabay para kung sakasakaling kailanganin ay mabilis silang maidi-deploy. Hindi na natin itatanong, Rhea, itong Marikina ay mahigpit na binabantayan ang pagtaas ng tubig dahil sa mga naranasan nila nitong mga nakaraang bagyo. Rhea? Maraming salamat, Oscar Oida, nagulat live mula sa Marikina. Seoul, South Korea, sinalanta ng baha at landslides. At matinding heat wave, nagdulot naman ng forest fire sa Russia. Magpauli, tutok lang sa unang balita. Biologist the study of... Nasaan na ba yung salamin ko? Mahina na memory. Ano ba ang cause nito? Araw-araw may mga neurons na humihina at nasisira. Pag di naagapan, pumupurol ang memorya. Pag Memo Plus Gold. Mula sa Macopa Bunyera, itong natural Ayurvedic supplement. Nakatutulong sa kalusugan ng brain neurons at sa pangangalaga ng memorya.